Ayun niya, Bro Danny. Sige, kunin po natin ang isa sa ating mga panauhin from Los Angeles, California. Brother Jonathan Hudson. Yes, I'd like to know if God can commit sin. If God Can commit sin. can commit sin, Oh, you see, I was surprised hearing this question. Can God commit sin? You see, God kills. He killed, but he doesn't commit sin. Because after all, what does sin means? In the book of 1 John chapter 3, verse 4, it says, Whosoever committed sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. therefore, sin is defined in the Bible as a transgression to the law. If you transgress the law of God, you are committing sin. There is another definition of sin. In the book of James chapter 4, verse 17, it says, Therefore, to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. that's another explanation of the scriptures of what sin is. Whosoever knoweth to do that is good, and he doeth it not, for him it is a sin. For example, you are hungry. You're my enemy. My God tells me, love your enemies, feed them, give them food if they are hungry, give them drink if they are thirsty. Although you are my enemy, I am obliged by the commandment of the Lord to give you something to eat, even if you are my enemy. If I do not do that, in spite of the fact that I know how to do it, and I have the power to do it, therefore I am committing a sin. Not doing what is good, and you know that it is good, you are liable, and you are committing a sin. Another definition of sin is this. In the book of Romans chapter 14, verse 23, And he that doubteth is damned if he eat, because he eateth not of faith. For whatsoever is not of faith is sin. whatsoever is being done by human beings out of faith is a sin. Therefore, God advised us to pity the poor, help them in their needs. But you have to do it privately. You do not have to advertise the good that you are doing. That is God's way of doing what is good. Now, if you are doing good out of faith, if you are doing good things to your fellow men out of your faith in God, then you have to follow God's way of doing it. But if you do it the other way, it is the Satan's way, it is the hypocrite's way, although you are doing good, you are committing a sin because you are not doing it of faith. Whatsoever is not of faith is sin. So there are three available in the whole Bible. There are three available definitions of sin. One is transgression of the law. Second is doing not the thing that you know which is good. And third is doing things out of faith. Those are sins. Now, can God commit sin? It is impossible. Because even if he kills, he is not transgressing any law because he is the lawgiver. He cannot sin because he is the lawgiver. He cannot be liable or will not be held liable in doing things which is in accordance with his will. Maybe you will ask, why do you say that God kills and in spite of that he doesn't commit sin? Because whenever he kills a person, it is out of compassion and love. If you have arthritis and you have that 50 years or 70 years, God, a compassionable God, will put an end to your affliction. He will kill you. Does he commit sin? It was done out of compassion and mercy. So that notion of people practicing euthanasia, they say euthanasia, mercy killing is not true. It's not biblical. Because if you are a human person, killing another person according to you out of your mercy, it's called mercy killing. Do you say, are you trying to impress that you are more merciful than God? God wants him to live some days more, some months more, then you are going to kill him out of mercy. Do you want to imply that you are more merciful than God? God is the most merciful. Let him live. If God wants him to suffer, God wants to tell him something by that way, by letting him suffer for a while. After all, God will take his life in due time. Let us read 32:39 of the book of Deuteronomy. It says, See now that I, even I, am he, and there is no God with me. I kill and I make alive. I wound and I heal. Neither is here any that can deliver see, out. God kills.
He make alive. He wound. And He heals. And nobody can escape the power of His hand. So God cannot commit sin. It is His right to take life because He is the giver of life. It is His right to wound you so that you will learn a lesson from your wound. And God is always merciful. I believe that when He kills a person, He's putting an end to your affliction. 57:1 of the book of Isaiah says, the righteous perisheth. And no man layeth it to heart, and merciful men are taken away, none considering that the righteous is taken away from the evil to come. You see, sometimes this is God's intention of taking the life of a man. Sometimes He is taking that man away from another evil that is to come. So he takes the life of a man out of compassion, so he cannot sin. He cannot sin. That's right. Salamat. Salamat. Thank you. Salamat po. Sa Biblia, ang Diyos kahit saan nandun. Alam mo kung alin ang nasaan kahit saan? Sa 15:3 ng Kawikaan, pakibasa. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako. Hindi pala ang Diyos ang kahit saan ay nandun eh. Ang kanyang mga mata, the eyes of the Lord are in every place. Yun, the eyes of the Lord, yung mata ng Diyos, yun ang nasa lahat ng dako. Pero yung Diyos, Ama namin, asan? Sa langit. Ama namin, nasa langit ka. Sa langit nga eh. Ewan ko lang, ginugulo nung iba eh. Nasa langit, hinahatak ang Diyos kahit saan eh. Eh si Kristo, nung nananalangin, tumitingala eh. Our Father, which art in heaven. Where is He? Hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Where is the Father? In heaven. Why do you have to specifically mention that the Father is in heaven if He is everywhere? That is not logical. That's simply stupid. So, yung paniniwala ng iba, kahit ano ipinupukol sa Diyos. Ang Diyos daw kahit saan nandun. Nasa kabaret ang Diyos, nasa CR, nasa ilalim ng Poso Negro, ganun ba ang Diyos mo? Wala naman delikadya sa Diyos mo. Ang nasa lahat ng lugar, yung mata niya, He can see everywhere. He can send His eyes everywhere. Yun. Pero yung Diyos mismo, His being as God, nasa langit nakaupo yun eh. Kasama si Kristo ron. Basahin natin ang 8:1 ng Hebreo. Ang kinauwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito. Ano yun? Mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Ngayon, si Kristo bilang dakilang saserdote, nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Nasa kanan siya ng Diyos eh. Ang katunayan, Colossus 3:1, basa. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Nasa langit eh. Hindi kahit saan nandun siya. Kaya kung alin yung nasa Biblia, yun ang ayaw ng tao. Ang Diyos may kahinaan. Ang Diyos may kamangmangan. Iniinsulto ka raw. Hindi, nasa Biblia yun eh. Huwag nating i-attribute sa Diyos yung wala sa Biblia. Alam niyo ba kung ba't may Biblia? 14:37 ng unang Korinto. Pakinggan nyo. Kung iniisip ninyo man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Sulat ang Biblia, utos ng Diyos yun eh. Kaya yung wala sa Biblia, ayaw ng Diyos nun. Pag wala ron, di niya pinasulat. Tinan mo Biblia, walang purgatorio sa Biblia. Huwag naman po magagalit yung naniniwala sa purgatorio. Pero wala pong purgatorio sa Biblia. Hindi naman ako unang nagsabi niyan. Ayaw lang natin pansinin eh. Sinabi ni Rizal yan sa unexpurgated no limit angere. Pakilagay sa screen. Ayan. Ang sabi ni Rizal, basa. No Limit Angere, page 72, ang sabi po niya ganito, but now, let's see how the idea of purgatory, which is absent from both the Old and the New Testaments, became Catholic doctrine. See that? The word purgatory is absent from both the Old and the New Testament according to Dr. Jose Rizal, our national hero. What does that mean? Binasa ni Rizal ang buong Biblia.
na sigurado niya walang purgatorio. Kaya huwag tayong maniwala doon sa wala sa Biblia kasi hindi inutos ng Diyos isulat, kaya wala sa Biblia yon. Ano ang gusto ng Diyos matutunan natin? Unang Korinto 4:6. Pakinggan mo, kapatid. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. They learn from us not exceeding those things that were written. So we must be disciplined by what is written in the scriptures. In faith, we do not have to speculate. In faith, we do not have to guess. In faith, we do not have to invent. We have to believe on what was written in the scriptures because it was God who commanded the apostles, the prophets, and the evangelists to write them down. And even if they want to write something, if God doesn't want them to write it, God will forbid them. Let us read that in the book of Revelation. Pakinggan nyo. Isusulat nga ng apostol, ayaw ipasulat ng Diyos kaya hindi niya sinulat eh. Basa. At pagkaugong ng 7 kulog ay isusulat ko sana. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, tatakan mo ang mga bagay na sinalita ng 7 kulog at huwag mong isulat. Write them not. Eh, hindi natin alam ngayon. May nagtanong sa akin, spiritista, ano ba ang sinabi ng 7 kulog kung alam mo, Soriano? Alam ko po, sabi ko sa kanya. Ano ang sinabi? Ayaw ipasulat eh. Alam mas marunong pa ako sa Diyos. Eh, sabi ng Diyos, huwag isulat eh. Pagkatapos, ayaw nga ipasulat, lalagyan mo ng letra. Mali. Hindi tama. It will prove that you are a disobedient reader of the scriptures. Believe on what you have read because it was written on the instructions of God. Pero yung hindi nakasulat, idadagdag mo. May limbo. Bakit mabibinyagan ng bata? Kasi pag hindi nabinyagan, pupunta sa limbo. Asan yung limbo? Meron ba nun sa Biblia? Wala nun. Sabi nga ni kapatid na Daniel, Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Verbo y del Espíritu Santo. Sabi nun sa sacristan, Amen. Who received the baptism? It was the sacristan. It was not the baby. So the baby grew up. They believe that the baby was baptized, but it is not so. What is the meaning of the word amen? Amen means I accept, I agree. Salitang Hebreo yan at Griego. Ang kahulugan ng amen, tinatanggap ko. Eh patapos ang umamin yung sakristan, sino binotismohan? Sino ang binotismohan? O hindi ba tayo nag-iisip, mga kapatid? Eto, masasabi nyo, ang sinasabi ko, simple truth eh. Simple truth. Alam natin itong lahat. Pero dapat yung simple, matanggap natin so, para magkaroon tayo ng kaalaman doon sa komplikado. Eh kung yung simple pa lang ayaw mo nang tanggapin, galit ka pa sa akin, ina-atake ka tayo. Hindi ako nang-atake. Nagtatanong kasi siya eh. Oh. Eh para makompleto kaalaman niya doon sa binasabi ko sa kanya, maniwala tayo sa nakasulat. Nakasulat, may kamangmangan ng Diyos at may kahinaan ang Diyos. Naniniwala ko sapagkat ipinasulat niya yun. Sabihin mo, para naman ikang minimenos mo ang Diyos. Ha? Ayoko namang itaas ang Diyos ng pagtataas na hindi niya allowed. Kagaya ng paniwala ng Sabadista. Ang Diyos makapangyarihan sa lahat. O tama. O ano kasunod? Kaya ang Diyos, kahit anong kaya niyang gawin. Mali. Kahit ano ang kayang gawin ng Diyos, that is your own interpretation. It doesn't follow that because God is almighty, He can do everything He wants to do. No. God is limited to doing what is good. In fact, He cannot lie. Let us read. Titus chapter 1 verse 2, pakibasa. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi pwedeng magsinungaling. In hope of eternal life, which God that cannot lie. Read. Ay, walang tayaan, may citas, oh. You have your Bible there? Open your Bible. Which God that cannot lie promised since the world began. Period. Is it a period? Opinion. The information is complete. He is an almighty God, but it doesn't mean that because He is an almighty God, He can do everything He wishes to do. We have no assurance if that is the kind of God that you have. He might lie. Then your hope will perish because it is impossible for Him to lie. Therefore, we are assured of what He said. Every promise He made, He's going to fulfill it because He is a God that cannot lie. In fact,
It is not only like that. He's a God that cannot lie. No. It is further supported by another verse in the scriptures wherein it says, 6:18 of Hebrews. Yes. That by two immutable things in which it was impossible for God to lie. It is impossible for God to lie. So, we can trust on Him because it is impossible for Him to lie. Impossible. It doesn't follow that because God is almighty, He can do everything He wants to do or everything there is. Even if He wanted to lie, He cannot lie because it is impossible for Him to tell a lie. See? I remember, so be sure it is true when you say, I love you. It's a sin to tell a lie. Kita nyo? If it is a sin for us to tell a lie, the more God cannot do that. He will never tell a lie. In fact, from eternity to eternity, it is impossible for God to lie. Kaya alam nyo, mali yung ginagawa natin kuminsan, mga kapatid. Maintindihan nyo lang ito. Kaya ko lang nililiwanag mabuti tungkol sa Diyos kasi ito That's my favorite subject Mali na itaas mo ang Diyos sa isang lugar na ayaw niya. He is God. He is all-powerful. Let Him stay in the place where He wants to stay, not in the place where you want to drag Him to. Amen? Walang sinasabi ang Biblia that God can do everything. Wala nun. Wala nun. He cannot tell a lie. He cannot transform Himself. In God, there is no paralogy sa Greek. There is no transmutation in Him. He is a Father who doesn't vary anywhere, anytime, any place. Let us read James chapter 1, verse 17. It says, Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, in whom is no variableness, neither shadow of turning. see, in whom there is no variableness, neither shadow of turning. Hindi nag-iiba-iba ang Diyos. He will be like that forever. Kaya, huwag nating ilagay. Sabi nga ni Atty. Rosale, praise undeserved is slander in disguise. Hindi ba ganun yun, Atty.? Praise undeserved is slander in disguise. Tama. Pag sinabi mo kay Brother Eli, ang kanyang mukha, ang kinis-kinis, you are slandering me. Dahil alam ko, butas-butas ang mukha ko. Pag sinabi ko naman sa inyo, pogi ako, kalbo naman ako, nagsisinungaling ako sa inyo. Tama, mga kapatid? Tanggapin mo, Pilipino ka, huwag ka mahiya. Kung ang ilong mo ay pango, pango naman talaga tayo That is reality. Ang hirap sa atin, ayaw natin ng totoo Masakit ikaw magsalita si Brother Eli. Bulol ka naman talaga Pero masabi mo, ako, man of God. Man of God daw siya. Sinugo ako ng Diyos. Man of God ka pala, ba't bulol ka? Walang man of God na bulol. Gusto mo patunayan ko? Ate nyo sa 3:34 ng Juan, ganito nakasulat. Okay, magagalit sa akin. Nagsasalita lang ko ng totoo Basa. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Si CPR, Carlos P. Romulo, nagsalita, walang outline, 3 oras, palakpakan sa United Nations. Such a great speaker. Ang dahi-dahing mahusay magsalita sa mundo. Tapos sugukan ng Diyos bulol. Of all the people in the world, bulol pa kinuha niyang tagapagsalita. Bakit? Sabi ni Kristo ang sinugo ng Diyos, nagsasalita ng salita ng Diyos. Ang sugo, tagapagsalita ng Diyos, tapos bulol. Mali yun, kapatid. Binibrainwash yung miyembro. Sugo raw siya ng Diyos, pogi raw siya. Ako hindi ko masabi yung pogi ako Bagaman sabi ng nanay ko talaga, pogi raw ako. Pero alam ko namang nanay ko lang naman ang may sabi nun Hindi ba mga kapatid? Ganon, let us face reality. Gusto ko lang kayong hikayatin na ang ating pagtitiwala malagay sa Diyos because He speak the absolute truth. From now until eternity, God will not be proven to tell a lie. He cannot tell a lie. He is a God that has no paralogy. There is no transmutation in Him. He will always be like that as He was from the beginning and to everlasting. Let us look at. In the book of Psalms chapter 90 verse 2, it says,
Before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God. That is God. What He is from everlasting, He will be in everlasting that is to come. He will stay as is, as He was, and as He will be like that way. From everlasting to everlasting, thou art God. Ganito lang ang ibig ko sabihin sa inyo. Mahaba lang akong magpaliwanag para makumpleto eh. Ang isa lang naman gusto ko sabihin eh. Huwag nating purihin ang Diyos at itaas sa isang lugar na ayaw niya. Huwag din naman natin siyang hilahin kahit saan. Eh si Kristo nung manalangin, 17:1 ng Juan, Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. tumingala siya sa langit, Ama, Father, asan yun? Eh yung pala, God is everywhere. Ba't ka naman kailangan tumila? Ano ka o tumingala? Maarte ka ba, Panginoon? Eh kahit pala asan ng Diyos eh. Our Father, who is everywhere, hallowed be, hallowed be thy name. Sana naintindihan mo logic. Kaya nga who is in heaven eh. Hindi is not everywhere. Matagal na tayong pinaniwala, God is everywhere. May delikatesa ang Diyos. Hindi pumapasok yun sa sinihan ng katakot-takot na kasalaulaan ng ginagawa. Hindi pumupunta Diyos doon. Sabi, Kala ko si Kristo, bakit magdadala ganun? ako. Sabi ko po ko na Nung masunod yung mga tao doon, tumatawag naman sila sa Diyos, ba't hindi sila naligtas? 200 may gitang na sunod. Eh, puro katarantaduhan kasi ginagawa niyo dyan. Tatawagin mo ang Diyos. Ano ko, alila mo? Kahit saan mo kung gustong kalat ka rin, hindi bale kung matuwid kang tao. Pag matuwid kang tao, isang tawag mo lang. Isang tawag mo lang. Pag matuwid ka. Tama na siguro yan, kapatid. Huwag ka na magtatanong, marami pa eh. Tama na yun. Salamat. Yun ang susunod. Hindi po tayo. Sa inyo dyan, Brother Rodel. Susunod po magtatanong si Albert Telan. Magandang gabi po, Brother Eli. First time ko lang po magtanong sa inyo. Ako rin, first time lang kita nakita. Sige, ang tanong ko po ay, ang kaligtasan po ba ay nawawala sa isang tao? Alam mo, kapatid, yung paniniwala ng Baptist, once saved, always saved. Naligtas ka na ngayon. Dire-diretso na yun. Kahit ano pa gawin mo, sabi ni Pastor Tuason, kahit mangalo niya ka, pumatay ka, magnakaw ka, mag-drugs ka, kasi naligtas ka na forever. Wala sa Biblia yun. In fact, walang sitas na ganun. Once saved, always saved. No. Maiwawala ng tao ang kaligtasan. Pwede mong maiwala yun eh. Pakinggan mo, sabi sa Colosas, ha? Colosas 1:13, Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. ligtas na ito, mga taga-Kolosas. Naligtas na sila. Sabi ni Pablo sa mga taga-Kolosas, siya ang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Ligtas na sila, hindi pa. Past tense na yun eh. Nagligtas sa atin. Who saved us from the power of darkness. Ligtas na sila, no? Eh, mawawala pa ba yung kaligtasan nila? Sabi rin ni Pablo sa Kolosas din, sa Kapitulo 2 ka lang babasa. Basa. Sino man ay huwag manakawan ng gantimpala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel. Yun palang kaligtasan na natamo ng taga-Kolosas, maaari manakaw. Pag nagkusa kang magpakababa at sumamba ka sa anghel, din yung ginagawa sa Katoliko. Huwag kayong magagalit mga Katoliko. Hindi ko lang kasi matiis eh. Ang mga Katoliko, sinasabihan nila, ang mga miyembro sumasamba sa anghel, kay Miguel Arcangel, kay Anghel Gabriel. Alam nyo, pag sumamba ka sa anghel, mawawala yung gantimpala, mananakaw sa'yo, maaalis. Bakit? Kausapin natin mismo ang anghel. Apokalipsis 22:8. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At ng aking marinig at makita, ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito, sumamba ka sa Diyos.
Sabi nung anghel mismo, yung nagpakita kay San Juan ng mga mangyayari sa inaharap, nung makita ko yung mga bagay, nagpatira pa ako sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng bagay na ito. Pero ang sabi ng anghel, huwag mong gawin yan. Ako rin ay kapwa mo alipin. At ng iyong mga kapatid na tumutupad ng salita ng aklat na ito, sumamba ka sa Diyos. So, bawal pala sa Kristiyano sumamba sa anghel. Alam nyo, it is a misconception na ang anghel mataas daw sa atin. Ang anghel dapat daw sambahin igalang, sabi ng mga Katoliko, ng mga pare. Hindi ko kayo sinisisi, mga kababayan. Pero, totoo sinasabi ko, bawal sumamba sa anghel. Ayaw ng Diyos sumamba ka sa anghel. Ang sabi nga sa pasyon, iisang Diyos na lamang ang nararapat luran. Ilan daw mo aluluran? Ilan ho? Isa lang daw eh. Lalong dakila ang sala ng tanang anak ni Eva. Anakin itulatria. Kahit ano'y sinasamba, pinaparang Diyos nila. Tamo? Malaki raw kasalanan sa Diyos yun. Kahit ano lang sasambahin mo. Tama naman yun eh. Minsan, yung binigay ni Kiwa na kalendaryo, yung inchik dyan sa Pasay, si Kiwa, nagbibigay ng kalendaryo yung pagkabagong taon eh. Eh nakita nung auntie ko, ginupit, ang ganda ganito. Nilagyan ng kwadro. Bumili ng sampagita, tinirikan ng kandila. Uulitin ko ha, hindi po akin ito. Huwag kayong magalit. Pasyong Hinesis, sinulat ni Padre Mariano Pilapil, kinakanta ng Katoliko pag mahal na araw. Tama? Kaya lang, mas maganda yung aking tono kaysa sa tono nila. Lalong dakila ang sala ng tanang anak ni Eva. Anaki tulatria. Kahit ano'y sinasamba. Kahit ano na lang eh. Minsan nga kahit alikitran eh. Yung alikitran pinahit sa dinding. Pinuros. Bago lumabas. Oh, diba? Alikitran lang yun. Huwag kayong magagalit. Meron kasing ganun eh. Galit pag sinasabi mo yung totoo. Totoo na sa pasyon yun eh. Masama pala yung kahit ano sinasamba. Kasalanan pala sa Diyos yun, mga kababayan. Kaya, pag sumamba ka sa anghel, mawawala ang gantimpala mo. Ligtas ka na sana, forfeited pa. Anong katunayan? Basa. Mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan. Mag-ingat kayo, baka maiwala mo yung ipinagpagalan namin, sabi ng mga apostol. Ano ba yung kanilang pinagpagalan, pinagpaguran, pinamunanan ng buhay? Yung aral, maiwawala mo yun. Yung kaligtasan, maiwawala mo yun. Kapatid, yung paniniwala ng pastor mo kung baptist ka, mali, wala sa Biblia. Si Judas, tinawag ni Kristo yun. Apostol yun. Nagmimilagro yun. Ha? Pero napahamak pa. Si Solomon, nagpakita sa kanya ang anghel ng Diyos 2 beses. Siya'y pinahiran ng langis, naging pinakamatalinong tao si Solomon. Pero alam mo ba ang sabi ng Diyos kay Solomon? Basa, 28:9 ng unang kronika. At ikaw, Salomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama, at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at naaalaman ang lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Nawawala o hindi? Pag pinabayaan mo, tatakwil ka niya eh. Kahit sinabi mo pang nasa iyo na si Kristo, ha? Sabi ng born again, I have received the Lord Jesus Christ in my heart. Granting that you really have Christ in your heart. Can you not be a reprobate anymore? Let us read that. 2 Corinthians chapter 13 verse 5 says, Examine yourselves, whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you? Know ye not in your own self that how Jesus Christ is in you? Except ye be reprobates. Tagalogin natin. Siyasatin ninyo ang inyong sarili.
Kung kayo'y nanga sa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Mali pa na kung kayo'y itinakwil na. Oh, Jesus Christ is in you, but you can be a reprobate. Pwede kang itakwil pag hindi ka maingat. Ganun po ang Diyos. Ang Diyos justisya eh. Ligtas ka na nga. Tinanggap mo na nga si Kristo, di okay ka. Nag-uudas ka naman eh. Ibig sabihin, udas na, ligtas ka pa. Kaya nga hudas ka eh. Kaya nga hindi ka ligtas, hudas ka eh. Wala, intindihan niyo po ibig ko sabihin, mga kapatid. Kaya hindi totoo na hindi na naiwawala ang kaligtasan. I-conforme yan sa pagmamahal mo at paghihigat mo. Pag nagpa-daskul-daskul ka, o kaya pinabayaan mo, hindi ka na natakot sa Diyos, parang si Solomon. Dumating nga ang araw, hindi nakwil ng Diyos si Solomon eh. Ang haba lang kung babasahin ko lahat ng talata, si Ananias at si Sapphira, tinakwil ng Diyos. Si Diotrephes, si Himeneo at si Alejandro, tinakwil ng Diyos. Marami, nagkristyano sila, pero hindi sila nagpatuloy, gumawa sila ng masama, tinakwil sila. Yan, nakita nyo mga, si Satanas nga eh. Alam nyo ba, si Satanas dati nasa totoo yun eh. Nagtarantado, wala siya sa totoo. Gusto nyo pruweba? 8:44 ng Juan, basa. Kayo'y sa inyong amang Diablo, at ang mga nasa ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan. Nasa katotohanan siya, lumayas siya. Yan po. Okay na kapatid? Salamat po, Brother Ed. Oo, tama. Tigis-tigis ang tanong lang para marami-rami. Mahaba ang sagot eh. Next. Brother Roland, dyan naman sa inyo. Okay, Brother Josel. Ang katanong ko, Brother Eli, ay si Angelica Apostol, isang Katoliko, taga Santa Mesa. Sige. Magandang gabi po, Brad. Good evening. Ganito ang tanong ko, di ba po wala namang imposible sa Diyos, maliban po dun sa sinabi nyo na hindi siya makakapagsinungaling. Meron pa. Gusto mo dadagdagan ko? Hahaba kasi pagsasabihin ko lahat eh. Basahin natin ang 23 ng bilang, versikulo 19. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Hindi rin naman nagsisisi ang Diyos eh. Hindi siya nagsisisi ng kagaya ng pagsisisi natin. Marami pa eh. Kaya lang, gagabihin tayo talaga pagka isa-isahin ko lahat. Okay na, kapatid? Ganito po yung tanong. Sige, premise lang yun. Ano? Bakit po hindi na lang niya alisin ang demonyo sa mundo para po wala ng kasamaan? Bakit marunong ka pa kaya sa Diyos? Eto, sasagutin kita. Napakagandang tanong yan. That's a very intelligent question. Alam mo, kapatid, si Satanas, ginawa rin ng Diyos yun. Tama? Nung anghel siya, hindi pa si Satanas ang Diyos gumawa sa kanya. Tama? Accept? Tayo, ginawa ba tayo ng Diyos? Tama. Pag ginawa niya kay Satanas na pagkakamali, patay agad. Tayo rin, gagawin niya rin sa atin. Pag nagkamali tayo, patay ka agad. Pag hindi, susumbatan siya ni Satanas. He must always be fair and he must always practice justice. Kaya, hindi niya pa ngayon inaalis si Satanas, inaalalayan niya tayo, kapatid. Kasi what he will do to Satan, he must do fairly to every creature. Tama? Pag nagkasala tayo, kung hindi yun ang reason, tayo rin pag nagkasala, patay na tayo. Mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Kaya nagbibigay siya ng pagpapahinuhod sa tao. Ganon din kay Satanas, hindi niya agad pinapatay o pinupuksa. May appointed time para doon. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan. Hindi na natin pwedeng baguhin, nakatakda na yung isang araw na yon. Pati si Satanas, huhukuman doon. Pati tayo. Ngayon, habang tumatagal yon, ibig ba sabihin, nagpapabayaan Diyos? Hindi. 3:15 ng 2 Pedro, ang sabi ganito. At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas. Ang long suffering ng Diyos ay pagliligtas. Hanggang hindi pa siya nagpaparusa, gusto niya pa tayong magsisi. Gusto niya pa tayong maligtas. Ayan. Kaya huwag tayong umabuso. Ang ginagawa ng ibang tao, kung hindi agad nagpaparusa ang Diyos, umaabuso naman. Ecclesiastes 8:11. Basa. Sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi isinasagawa agad. Kaya't ang puso ng mga anak ng mga tao ay lubos na nangalalagak sa paggawa ng kasamaan. Yung iba, kung hindi agad nagpaparusa ang Diyos, ang layo ng Diyos, kaya siya nagpapahinuhod para maligtas ka. Magsisi ka, makita mo yung pagkakamali mo. Yung iba naman, inaabuso, lalo namang nagpapakasama-sama, kaya mapapahamak yung iba eh. Ganun din si Satanas. No? Huwag natin kainipan yung justice ng Diyos. After all, ngayon lang naman, 100 taon buhay mo, maiksi lang yun eh. Eternity ang katumbas eh, sa hinaharap eh. Magkakaroon din ng hustisya, kapatid. Naramdaman ko rin, tinanong ko rin yun sa Diyos eh.
Yung tanong mo, ito walang yan sa talas na to, maraming niluloko to, maraming ginagago ito. Ba't ba ito hindi pa? Lalabas na marunong ka pa sa akin, sabi ng Diyos. Di ba? Kaya mo lang siya. Parang yung Wes, ikaw ang pumatay, medyo process Hindi ba yung Wes, medyo process? Hindi naman kung may tinuro ka pumatay, isilya electrical ang bukas. Hindi ganon. Haharap ka muna sa piskal, haharap ka sa Wes, maglilitis, pagkalitis, mag-aapila pa, pupunta pa sa Supreme Court bago ka ipapatay. Tama yun? O yun ang due process. Ang Diyos din may due process Okay na? Okay na po. Salamat. Salamat. Next. Nandito ang isang magkatao si Mrs. Angelita Abilia, isang Katoliko. Sige po. Sige po. Magandang gabi po, Magandang Brother Eli, at magandang gabi po sa inyong lahat. Ang itatanong ko lang po, totoo ba, Brother Eli, na tatlo ang langit? Kasi ang alam ko, isa lang ang langit eh. Tatlo po, hindi nyo lang nakikita yung dalawa. Babasahin nun natin. Ikalawang Korinto 12. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo Oh. na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan, aywan ko. O maging sa labas ng katawan, aywan ko. Diyos ang nakaalam na inagaw hanggang sa ikatlong langit. Ayan, sa ikatlong langit po, inagaw siya. Ngayon ganito po kapatid. Ang unang langit po kasi, ito. Yan po, yung nakapaligid na atmosphere sa atin, ang tawag dyan langit, yung kalawakang nakapaligid. Basahin natin ang Genesis 1:6. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig, at mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. At ginawa ng Diyos ang kalawakan. At inihiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa itaas ng kalawakan, at nagkagayon. At tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw. Yun pong unang langit, yun yung kalawakan na may tubig sa ibabaw, may tubig sa ilalim. Alin po yung tubig sa ilalim? Itong tubig sa lupa. Alin naman yung tubig sa ibabaw? Yun pong mga hydrogen and oxygen nandyan sa taas na nagiging ulan. Yung mga vapor. Yan po ang unang langit. Pero alam nyo ba na ngayon kamakailan lang natuklasan ng Hubble Space Telescope na merong napakalayong galaxy sa atin, 13 billion light years away. The remotest object known to man is 13 billion light years away. Nasa ikalawang langit na po yun. Ngayon yung ikatlo, hindi ko po alam kung ano yun. Ang alam ko, yung ikatlong langit, nandun po ang paraiso. Nandun ang Ama, ang Anak sa paraiso. Basahin natin ulit ang 12. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan, aywan ko. O maging sa labas ng katawan, aywan ko. Diyos ang nakakaalam na inagaw hanggang sa ikatlong langit. Alin yung ikatlong langit na pinagdalhan? Tuloy. Na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso. Ayun. Nakarating siya sa paraiso. At nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Yung po ikatlong langit, nandun yung paraiso. Yung po yung sinabi ni Kristo na pagdadalhan niya dun sa magnanakaw. Sabi niya, kakasamahin kita sa paraiso. Nasa ikatlong langit po yun, kapatid. Tatlo po talaga ayon sa Biblia. Maraming salamat po. Salamat po. Dito po tayo, Brad Roland. Okay, Brad Josel. Si Mr. Noel Palma, isang born-again taga-Batas ng Unismo, Brad Eli. Sige. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi po. Magandang gabi din po, Brad Willie. Ang itatanong ko lang po, yung saan pong matatagpuan ng hapat na hangin sa sulok ng lupa? Intriga na naman dyan Nasa Apokalipsis yan, 7:1. At pagkatapos nito ay nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Yan. Nakita ko sabi ni Juan, 4 na anghel nakatayo sa 4 na sulok ng lupa. Pinipigil, sundan niyo ako sa Biblia, pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang walang hangin humihip sa lupa o sa dagat man o sa alinmang pulong kahoy. Tapos, at nakita ko ang ibang anghel. Bakit ibang anghel? Hindi naman iba,
Dahil siya iba, mas malaki siya o mas makapangyarihan. Hindi. Kasi may nakita na siyang apat na anghel doon sa umpisa eh. Nakatayo sa apat na sulok ng lupa, pinipigil ang apat na hangin ng lupa. Nakita ko ang ibang anghel. Bakit iba? Iba doon sa apat. Umaakyat sa sikatan ng araw. Taglay ang tatak ng Diyos na buhay, na sumisigaw ng malakas na tinig sa apat na anghel na nakatayo doon sa apat na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo, ang mga alipin ng ating Diyos. At, narinig niyo yun? At, narinig ko ang bilang ng mga natatakan, 144,000 natatakan sa bawat angka ng mga anak ni Israel. Amen. Saan nagtatak yung anghel? Sa Israel. So shortcutin na lang natin. Naganap ang pagtatatak sa Israel. Hindi sa Pilipinas. Never! Ang natatakan, 144,000. Kita nyo? Niloloko lang yung ibang mga tao, di nagbabasa kasi ng Biblia. Ituloy mo lang naman sa 4. Ang ginagawa nila, pinuputol sa 3. Yung 4, kaduktong ng 3 eh. Kaya nga yung 4, ang umpisa at, conjunction at. Bakit? Kaduktong siya ng 3. Narinig ko yung natatakan, 144,000 sa Israel. Hindi sa Pilipinas. Alin yung hangin? Pindaw hangin, digma. Gera raw yun, yung pinipigil na digma. Digma raw yung apat na hangin. Yung paliwanag nila, kinuha nila sa Jeremias, na yung hangin, digma. Ang nasa Jeremias, isang hangin lang. Basahin natin yung Jeremias 4:11. Basa. Sa panahong yaon ay sasabihin sa bayang ito at sa Jerusalem, isang mainit na hangin na mula sa mga luwal na kaitaasan sa ilang ay dumating sa anak ng aking bayan. Isa. Yung sa Apokalipsis, 4. 4 yung sa Apokalipsis. Ang pinuntahan paliwanag, isa lang eh. 4 yung hangin doon. Yung isa ron digma. Pero yung digma na yun, hindi 1914. Ngayon yung 3, hanapin mo sa kanila, wala na silang paliwanag. Meron paliwanag yung 3 eh. 4 yun eh. Pag ang Diyos ang nagsabi, may paliwanag. Anong kailangan? 34:16 of Isaiah. Ganito ang sabi ng Panginoon. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Walang kulang ang bibig. Hanapin mo lang. Andyan yan. Andyan yan. Tama na kapatid ha. Kaya salamat po. Salamat po. Next.